Pastor Alan, magandang umaga sa bawat isa. Okay, pinupuri ko po ang Panginoon sa opportunity to minister to you the Word of God. Salamat kay Pastor Ojao, mag-regulate sa oras. And you will notice na medyo kinakapos ang oras sa preaching. When supposed to be, dahil mga Baptist, we give emphasis to the preaching of the Word of God. We give primacy to the Word of God. Pwede natin alisin lahat ng bagay, pero wag yung preaching of God's Word. And I pray to God that He will use the message that He is impressed to my heart to share to you this morning. Will you kindly join me standing, please, and open your Bibles. I trust you have your Bible with you. And please, and kindly open it to Hebrews chapter number 11. Hebrews 11, please. Okay, di mo na bibigay yung verse kasi memorize nyo yun. So, ang text po natin, verse number 6. And I will preach from this text to talk about taking the risk of faith. Taking the risk of faith, or taking the risk of the ministry. Taking the risk of the ministry. And we have as our text, verse number 6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Isang malakas na amen para sa salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Most gracious Lord, we trust that you will, as usual and as expected, you will use the preaching of your holy word to encourage us, and it need be to rebuke us and correct us, and in everything that we have done and we're going to do. We hope and pray that we will give the glory that rightfully belongs to you, Lord, and kayo po ang magbigay sa amin ng unawa at magkaloob sa amin ng espiritu ng pagpapakumbaba sa pakikinig po namin yung salita. Pagpalaan niyo po mga kapastoran, ng mga iglesia ang pinagkatiwalaan niyo po sa bawat isa sa amin, ni Pastor Alan at sa ministeryo dito sa GMA. Salamat sa kanilang pag-host sa meeting ngayon ng LPG. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, thank you. You may now all be seated. Pwede alisan ng parang echo. Parang nasa ilalim ng hukay. Okay. Now, to please God is the primary purpose why God created and saved us. Ang purpose po ay luwalhatiin natin ng Diyos. And the same purpose, bakit tayo nasa ministry? No, to please God. Not to please ourselves or not to please anyone. To please God. And remember, our Lord Jesus Christ Himself exemplified this during His earthly ministry. No? Once in a while, nagsasayta yung Ama sa langit at nagtitestify patungkol sa Panginoong Kristo, sinasabi, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Alala ko, sa Bible school pa namin, kay Wilmington, if my memory serves me right, sabi ni Wilmington, the Father, God was so pleased with His Son that He wanted to fill heaven with Christ-like people. No, ang Diyos daw ay masyadong nalugod sa kanyang anak, kaya nais niyang punuin ang langit ng mga kawangis katulad ng kanyang anak na mga tao. Kaya po tayo niligtas is for the purpose of pleasing God, glorifying God sa lahat ng ating gagawin at sa ating buong pamumuhay. Now, the Bible makes it clear that we can please God unless we operate in faith. Without faith, it is impossible to please Him. In other words, if we are running around here, especially tayo mga pastor, if we are running around here, worried to death about this and that, problemado tayo sa lahat ng bagay, then we are not living a life that is pleasing to Him. Hindi tayo namumuhay sa pananampalataya. Namumuhay tayo sa pag-aalinlangan, sa takot, sa pangamba, sa pagkabalisa. At hindi po yung pananampalataya. At kung hindi tayo namumuhay at nagmiministeryo sa pananampalataya, hindi natin nag-glorify ang Panginoon. So, dito po sa ating teksto, after the Bible tells us that without faith, it is impossible to please God, the rest of Hebrews chapter number 11, pinakita sa atin yung great men and women who pleased God by taking the risk of faith. Mga lalaki at babae na nabigyang lugod ng Diyos sapagkat kanilang hinarap, tinanggap yung hamon, yung panganib na hatid ng pananampalataya at sa ministeryo.
Dalawang klaseng pananampalataya ipinapakita sa atin dito. Especially dito po sa mga huling verses. May binabanggit po rito sa verses 33 up to the first part ng verse 35. And allow me to read it to you. Sabi rito, who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned to flight the armies of the aliens. Then yung first part ng verse 35, women received their dead raised to life again. Ano pong itinuturo dito? Dalawang klase ng pananampalataya. Yung una nga po, yung overcoming faith. What we have here ay example ng overcoming faith. Yung pangalawa, yung enduring faith. Yung enduring faith, yung remaining verses po. Sabi diyan, and others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. And the others had trial of cruel mockings and scourgings, yea, moreover, of bonds and imprisonment. They were stoned, they were sawn asunder, they were tempted, were stained with the sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented. Verse 38, of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and in mountains and in dens and caves of the earth. And these all, sabi, having obtained a good report through faith, received not the promise. So dalawang klase pong pananampalataya, yung nakamtan nila yung tagumpay, nakamtan nila yung pangako, tawag po dyan, overcoming faith. Pero meron pong hindi nila nakamtan yung pangako, yung hindi sila nabuhay, sila'y namatay. Pero faith pa rin yun, hindi po sila bigo. Ang tawag po dyan, enduring faith. At sa ministry, ganyan. May mga ministry na nakapunta ng Amerika, nagkaroon ng malaking simbahan, maraming miyembro, magandang sasakyan, overcoming faith. Pero iba kahit wala niyan, nagpapatuloy sa Panginoon, ang tawag dyan ay enduring faith. Enduring. At sa harapan ng Diyos, pantay lang po yan. Sa harapan po ng Diyos, nakalulugod po yan. Hindi po yung sukatan kung marami kang miyembro o ikaw ay kilalang pastor at malaki suporta mo. Hindi po yan ang sukatan ng Diyos at nakapagbibigay lugod sa Diyos. Ang nakapagbibigay lugod sa Diyos at sukatan ng tagumpay sa ministry, yung ating pananampalataya. Yung ating pananampalataya na naghahatid at nag-uudyok sa atin na maging willing to take the risk of the ministry. Alam niyo, ang buhay po talaga ay punong-puno ng risk. Ang hirap nagalugin ng risk eh. Pero panganib, di ba? Pakipagsapalaran, ang daming klaseng Tagalog. Tama, nagkaintindihan na tayo. Yung ikaw, sumakay ka lang ng kotse mo, tapos mag-drive ka. Risky na yan eh. Nung nasa kami, papunta pa lang, may nakabanggang truck. Buti na, walang nakasalubong. Nung pauwi kami, may nakabalibag na kotse. Hindi man ikaw nag-drive, nakasakay ka lang sa jeep, may panganib yan eh. Sumakay ka ng aeroplano, lalo na. Diba? Pag namatay ko dyan, wala ka na talaga kalaban-laban. And every time we submit ourselves to some kind of surgery, we are risking our life. Every day, we put our life on the line. Every day, we take many kinds of risks. But many of these risks must be taken. Kailangan natin gawin. Kahit mapanganib, kahit mahirap, kahit may pangamba, kailangan natin gawin. Why? It is because the greatest hazard in life and the greatest hazard in the ministry is to risk nothing. Yan po ang higit na mapanganib. Yung wala kang ginagawa, yung wala kang laban, hindi ka lumalaban. Yung hindi ka humaharap sa panganib. Listen, the person who risks nothing does nothing, has nothing, and is nothing. So the person is not willing to take a risk. The pastor is not willing to take the risk in the ministry. Yung taong tinatawag ng Diyos para pumasok sa ministry, pero he's not willing to take the risk, will never go to get anywhere. Walang mangyayari. Wala kang maabot. Wala kang mararating.
Ang bagay po na yan ay lalong totoo sa buhay nating mga Kristiyano, lalong totoo sa ministry. Pero sa kabila po ng yung pangamba, yung takot natin ng risk, it is essential, listen to me good, it is essential that we take the risk of faith. It is essential that we take the risk of the ministry because not to do so would make our life empty of the blessings of life. Not to do so would make your ministry empty of the blessings, supposed to be blessings sa ministry. If we are not willing to take the risk of faith, to take the risk of ministry, and step out, we are not going to get anywhere spiritually. So, once, tayo nasa ministry na, we have decided, we have expressed our willingness to take the risk of faith, the risk of, in the ministry. Listen, it is amazing how we can benefit from it. It is really amazing. You will be surprised how you will really benefit from it. Alam nyo, kung hindi po ako nagpastor baka yung mga barkada ko patay na Yung kumukopya lang na nakatropa ko sa exam, tapos siya pa nakapasa kaysa sa akin dahil ako yung nagbulakbol. Kasi nakatapos na maayos-ayos, nakatapos din naman ako. At na-meet ko yung mother niya, kila Pastor Tugonon, na member dyan sa mission sa Imus. At yung anak niya pala si Reynaldo Pecundo. Sabi niya, opo, kumusta na siya? Ayun, sira ang buhay. So, hindi ko pinagsisiyahan na isinuko ko ang buhay ko sa Panginoon Walang sino mang magsisisi na isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Magugulat ka kasi iniisip ko, kung hindi ako pastor, hindi ako makakapunta ng Amerika, baka wala akong sariling sasakyan. At baka di ko napagtapos yung mga anak ko. At baka wala na nga rin tayo rito. I can't help but lalahanin at isipin ko anong nangyari sa akin kung hindi ko hinarap yung risk ng ministry at tinugon ng panawagan ng Diyos. And let this serve as encouragement to you. Huwag kang ma-discourage. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Magpatuloy lang tayo. Now, I want to show 3 things I have learned about living the life of faith. 3 bagay lang. Okay? 3 bagay I've learned about doing the ministry in faith. Okay? 3 bagay. Nasaan na ba yung unang bagay? First of all, I've learned that where God guides, He provides. Okay, to slightly inspired lang, hindi alliterated to Sabi ni Pastor Edwin Tan, pag hindi alliterated, not inspired So, I want to serve notice on you, slightly inspired lang to. Because this is not an alliterated sermon. Okay. Where God guides, He provides. Sa lahat ng tao, actually, may purpose ang Diyos, hindi lang sa ating mga Kristiyano, at hindi lang sa ating mga pastor. Sa lahat ng tao, may purpose ang Diyos sa bawat isa. Ang nakalulungkot po, majority of people today who are living here have no idea why God placed them here on earth. It is essential, brethren, that every one of us find the will of God for our lives. And not to do so would be to live our life never doing what God created us to do. Never doing what God has called us to do. Importante alamin natin yung kalooban ng Diyos. It is essential that we know that God has a will for us. And it is equally important that we know that when He guides us to do His will, He provides a way for us to do His will. Where God guides, God provides. But if we are doing something because we want to do it, pero hindi naman kalooban ng Diyos yun para sa atin. No? We do not need to expect God to provide for us. Hindi po natin pwedeng pasunurin ng Diyos. No? Hindi natin pwedeng pasunurin ng Diyos. Kapag ang ginagawa natin hindi talaga will ng Panginoon, huwag ka nang umasa that the Lord will help you and provide for that. Ang pinangako lang po ng Diyos ay kung according to His will,
At kung ginagawa natin ipagsunod sa kanyang kalooban, wala tayong dapat ipangamba. Kasi siya rin ang nangako that He will provide for us. He will provide dun sa ating ginagawa. And let me say this as a caution. If God is not leading you to do something, pero ginawa mo pa rin, maghintay ka. Watch out. Watch out. Napakarami kasi mga tao ngayon, mga members sa church, mga pastor pa, nag-claim that they are being led of God. Mga pastor, preachers, palipat-lipat ng simbahan eh. Kasi kiniklaim nila that God is leading them. Yung pastor na nag-train sa kanya, yung pastor kung saan nag siya na-save, iiwanan niya kasi hindi kalooban ng Diyos na siya maging preacher doon at nilipat sa ibang simbahan. Wala po akong pinaparinggan. Pero nangyayari yan. Yan ang nakalulungkot na katotohanan ng ministry. No? Para silang si Jonah, na tinawag sila ng Diyos pumunta sa Tarsis, pero sa Nineveh, pero pinili nila, mas mayaman at masarap kasi sa Tarsis. So iniwanan nila yung kanilang pastor, yung kanilang church na pinanggalingan. May mga member ganyan eh, lipat ng mga simbahan. Di po ba? Claiming God is leading them. May nangyari pa nga, punta sa amin tinanong ko, ba't nandito ka? Sabi sa akin, libadura po ako ron eh. Huwag kang magdali libadura mo rito. Bumalik ka ron, ayusin mo. Di ba? Yung, ingat tayo ng tanggap ng mga preacher, at ingat tayo tanggap ng mga membro. Una-una isipin natin, hindi lang tayo tinawag ng Diyos. Pag namatay yung gawain doon, pananagutan natin yun. Pangalawa, pag ginawa rin sa atin yun, masasaktan tayo eh. Diba? Pangatlo, ingat ka, iba ngayon, hindi pa dala ng Diyos, akala mo blessing. Diba yung kanta ng Aegis, akala ko ikaw ay aking blessing ka sa aking paningin. Di ba? Okay lang, hindi ko pinopromote yung worldly song kasi mahirap naman gospel song sirain ko eh. Ngunit nang kilalanin, kampong kapalani taning. Di ba mga ganong kanta ng pastor? Kaya ingat-ingat tayo mga kapatid. Ingat tayo sinasabi, will you Lord? Pero hindi naman pala talaga. Hindi naman pala. Marami pong tao ngayon, they are doing all kinds of things claiming God has led them to do it. But God is not leading them. They are being led by variety of things. So to say, many are led by people. Many are led by money. Mas malaki suporta kasi doon eh. Many are led by popularity. Mas popular kasi yung simbahan na yun eh. Many are led by feelings. And many are led by wrong motives. Now listen, the Spirit of God is leading some. And when God leads them, they follow. And they have learned, I have learned, and the other pastors here, the mga senior, they have learned that when God guides, God provides. So the reason that many needs are not being met is because God never called some folks to take the risk they are taking. Huwag mong pilitin yung church, yung binang ka na kagad ng sasakyan, naliit pa lang na offering nyo, 100 pa lang pala. Huwag mong gayahin yung ibang pastor na may PowerPoint presentation. Bago ka pa lang sa ministry. Huwag mo sabing, I'm taking the risk of faith. Teka lang, ang issue dyan, hindi lang taking the risk eh. Are you being led by God? O you're being led by inggit? Diba? Hindi pwede natin gayahin lahat yung sa iba eh. Actually, kahit na pare-pare tayong baptism, walang pare-pareho talaga. Totally pare-pareho. Hindi normal yun. Yung magkakamuka, hindi normal yun. Wala akong pang pagmimenos ng tao. Tingnan niyo po yung mga mongoloid, magkakamuka. Hindi kasi normal yun eh. Pansinin niyo po yung mga medwardism. Magkakamukha rin. Obserbahan niyo po yung mga hindi normal na kalagayan ng tao. Magkakamukha. So kung sa lahat ng bagay magkakamukha tayo, hindi tayo normal. May pagkakaiba tayo, wag lang tayo magkaroon ng iba-ibang doktrina. Hindi porket malito simbahan mo, bigo ka na. Sa totoo lang, mas nakakahamon yung maliliit na simbahan. Hindi aircon ng simbahan, pero yung mga member, nagtsaga na church eh.
Hindi iba, natutulog lang, akala mo. Dito lang po ako nakapagpapahinga, pastor eh, isipin mo. Aircon eh. Make it sure that you are being led by the Spirit of God. Kasi kung hindi mo makiklaim that He will provide. Matidisappoint ka. Bakit sila ganun? Kasi iba-iba rin ang kalooban at plano ng Diyos sa atin. Kaya iba-iba, hindi pare-pareho. Sa lupa, kausap ko si Pastor Sosa, speaker nila ako ng Sunday. Kinuwento niya doon sa Lemery, umalis si Pastor Ocampo, yung Rusty Ocampo eh. Nahirapan, walang nga kaya, sa iba siya nagtayo ng gawain eh. At sa biyaya ng Panginoon, sabi nga, matagal na kami nito, 25 years, pero marami rin sila. Pero mahirap. Sabi ko, naintindihan ko po yan, yung high school ako, ewan ko bakit binigay sa aking elective nung eskwela namin sa Arroyo, horticulture. Tungkol sa pagtanim, nasa Maynila ako eh. Pero nalaman ko, nagdepende pala sa lupa yan, Pastor. May lupa talaga na mataba. At may lupa talaga na kahit anong bungkalat ang gawin mo, hindi gaanong mataba. Diba? May lupa na talaga pag tinanim mo, sandali ka lang nagtanim, nahulugan ka lang, tumutubo, dumadami. Pero iba lahat ng ginawa, binungkal mo, nilagyan mo na ng pataba. Kaunti pa rin eh. At observation natin yan, kapag kayo isang lugar ay walang established religion, kagaya nitong GMA, kagaya ng DASMA. Kaya sa DASMA, kahit ilang Baptist church yan eh. Marami pa rin eh. Kasi relocation area yan, walang established religion. Pero lagay ka siyan sa Batangas na Katoliko, sarado, kandado, nakapadlock, naka-welding. Biyaya talaga ng Diyos, may naliligtas pa eh. Ito po sa lugar namin, santo nila. Santo ninyo, gusto nyo? Sige, santo ninyo. Ilan po nagtangkang magtayo ng gawain yan, di nagtagal, biyaya ng Diyos, kami po nakatagal eh. Dati po nagyan si Pastor Maliwag, hindi po si Pastor Melo yung kapatid eh. Umalis si Pastor Ismael eh. Sarado Katoliko eh. Pero sa biyaya ng Diyos may naliligtas. Pero hindi natin na-expect pareho. Nagulat kayo, property nila, 1 hektarya. Magkano lang ang halaga ng lupa ron? Gusto mo rin magkaroon na, obligahan mo yung member mo, 1 hektarya rin tayo. Sa Paranaque, rights pa lang 3 milyon eh. Wala pang leps yun, rights pa lang. So hindi natin pwedeng ikumpara sarili natin sa iba. Hindi sila gagawin natin sukatan. At hindi yun ang sinusukat ng Diyos. Ang sinusukat ng Diyos, kung saan kanya lagay, kung saan kanya inakay, kung saan kanya tinawag, maging tapat ka ron. At sa harapan ng Diyos, pantay-pantay lahat yan. So, kung yung ginagawa natin mga pastor, ito yun eh, pinapasubo natin minsan mga member natin, mga member ng church na pinagkatiwala sa atin eh. Kung hindi kalooban ng Diyos, huwag natin ipilit. Magkaroon tayo ng discernment. Now, a good example of God guiding and God providing ay makita sa buhay ni David. Ganda example si David eh. Not his immorality, no? Not his adultery. No? Sa 1 Samuel chapter 17, kung kailan may nangyayaring kaguluhan, tsaka siya inutusan ng tatay niya magdala ng pagkain. Hindi aksidente yun eh. Providensya yun eh. Wala akong aksidente sa Diyos eh. Providence ang tawag doon. Kaya siya pinadala doon, nung araw na yon, nung oras na yon, kasi walang umaharap kay Goliath. Walang umaharap kay Goliath. And God sent him to do a job for God. When the time came for him to confront David, listen, David was exactly where God wanted him. Secondly, David had in his hand a sling that God had provided for him. Yun talaga yung tinakda ng Diyos na gamitin niya. At hindi naman niya lagi dala yun. Pero nung oras na yun, dala-dala niya yun. At yun ang kailangan niya. Pangatlo, nung naghanap siya ng bato, nakuha niya yung eksaktong bato. Match sa noo ni Goliath. And when David let the rock fly, you know, we all know the story. It went exactly where it was supposed to go. Sa pool. Sa pool. Anong pinapakita? Totoo ito. Where God guides, God provides. Alamin natin
yung kalooban ng Diyos para sa atin. Sa ministry, pinagkatiwala niya. Every one of us should pray to God and say, Father, I am here because you put me here in this ministry. I am not here because I am here because you have a plan for my life. You have a plan for the ministry you entrusted to me. Please, Father God, show me that plan, and with your help, I will execute it. With your help, I will execute it. Take the risk of faith, and you will discover that when God guides, God provides. Secondly, I have learned also that what we give to God, He multiplies. What we give to God, He multiplies. One important lesson na hindi natin dapat kalimutan, we cannot outgive God. And whatever we give to God, He multiplies. Sabi ng isang pastor, di kailangan na sending church, independent ako. I have taken care of myself because I don't need anyone. At yung iba naman, sabi, napilitan ako because I don't have anyone else to help me. Listen, there is not an ounce of truth to the said statement. That is not to say na wala na tayong gagawin, aasa na lang tayo sa Diyos. No? Hindi. Pero malimit ganun tayo Maakto tayo na ang Diyos. Gawain na natin yon, tayo na may-ari nun. Nakakalimutan natin, katiwala lang tayo. Nakakalungkot nga iba, naging katiwalian pa. Pinagkatiwalaan lang tayo, pero yun ang risk din ng ministry. Yung risk na you don't know how to handle prosperity. You don't know how to handle position. Lalaki ulo mo, nanakawin mo pera ng simbahan. Nakakalungkot mo, totoo yan. May risk din ganun Pero yung risk na titigil ka dahil walang suporta. In the first place, nung pumasok ka ba dyan, nasa isip yung suporta. Ewan ko ngayon pero yung mga time namin, wala kami, at hindi natin alam, may suporta pala. Basta alam lang natin magsuko. Yung utusan ka lang ng pastor mo na magbura ng blackboard, masaya ka na ministry na yun Pero ngayon, magkano ba suporta nyo sa akin? May pabahay pa kayo. Anong sasakyan bibigay nyo sa akin? Kailangan modelo Bago pumasok sa ministry. Huwag ka nang pumasok sa ministry. Bakit? Mabibigo ka. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon magkaroon ng malaking suporta. Ulitin natin, hindi lahat nagkakaroon ng sasakyan at malaking simbahan. Ang pinag-usapan kasi dyan, hindi suporta In fact, hindi yung pinangako ng Diyos Pinangako niya supply. Di ba? My God shall not, hindi sabi, my God shall support you. Hindi. My God shall supply. Hindi support supply. So, nakakalungkot. There are times we have to turn to God in the ministry and say, Lord, kung kaya kong harapin itong sitwasyon na to, kaya kong solusyonan itong problema nito, I will do it. But, kung hindi ko kaya, I put my whole trust on you to fix it. Hindi man iaasa natin sa Diyos Kung magagawa rin naman natin, hindi lang aasa lang tayo sa Panginoon. Kailangan may gawin din tayo. And yun ang ibig sabihin ng pagtitiwala Pagtitiwala sa Diyos. Now, ang ibig sabihin yan, to trust in the Lord means I put Him ahead of anything and everything in my life. In our case, as pastors, to trust in the Lord is to put Him ahead of anything and everything in our ministry. And this is the point that Jesus is making sa Matthew 6:33. Familiar tayo dyan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Isa ito sa tinatawag na radical verses of Scripture in the Bible Itong Matthew 6:33. Bakit naging radical? Sinasabi kasi dyan, to take the risk of faith and put the Lord above anything and everything in your life and ministry, and to trust Him to work out the rest. Magtiwala ka na siya ang pupuno ng lahat. Siya ang gagawa ng kakulangan. Siya ang tutulong sa atin. Ang ibig sabihin po ng to seek the Lord first, okay? Napipreach na natin ito
But sometimes, ang ibig sabihin yan, it means we have to turn to God, especially sa ministry, we have to turn to God and say, I'm going to put you, God, ahead of my bills. I'm going to put you ahead of my bills. I'm going to put you ahead of my groceries. I'm going to put you ahead of my vacation trip. It simply means that we're going to put God first in our life and we're going to trust Him to take care of the rest. Lord, pasok po ako sa ministry, magpapasto po ako dito, susundin ko po itong kalooban nyo. Okay? May sakripisyo, may pangamba, pero nagtitiwala ako sa kalooban nyo. Nagtitiwala ako sa kalooban nyo. And God always wanted us to trust Him, to put Him first in our life. Isang magandang example dyan, yung babae sa Sarepat. Di ba? Hindi sulimpat yung babae sa Sarepat. Di ba? Nung in-approach ni Elijah yung babae, huling hapunan na nila yun eh. Huwag din naman gawing dahilan to na huling hapunan na ng member, approach pa natin. Ano? Iba yung kaso ni Elijah. Diba, it seems strange na si Elijah inutusan ng Diyos sa babaeng balo na mahirap at huling hapunan na, ay hindi naman pala kinakailangan milyonaryo yung member para ma-provide yung need at medicine ng pastor eh. It is not, most of the time, no, hindi, all of the time na mayaman, kailangan mayaman yung member. Kaya kung yung may problema member na mayaman, pumupunta sa'yo, huwag mo kagad sunggaban. Di ba? Iba tinanggap muna bago pinaalam sa pastor eh. Teka lang. Hindi porket mayaman, mapoprovide na lahat. Hindi. Ang pinili ng Diyos, mahirap, babaeng balo. Bakit? Tas hiningi ngayon lahat. Huling hapunan na nila. Bakit niya ginawa yun? He did it for a purpose. Ano po yung purpose na yun? It seems strange to us, pero ang layunin malinaw eh. Tinuruan siya, at sa pamamagitan niya tinuturuan tayo that we need to put God first in our life. Magtiwala tayo. A very valuable lesson na tinuro doon sa babaeng Sarepat, taga Sarepat, is that what we give to God, He multiplies. What we give in the ministry, huwag mong singilin yung church. Kulang pa nga yan eh. Sisingilin mo na hindi alam ng church, ginalaw mo yung kaban. Kulang pa nga yan eh. Listen. Hindi ganun sa ministry. If you give Him your time, He's going to multiply it. If you give Him your money, listen, God is going to multiply it. If you give Him your talent, He will multiply it. If you give Him your strength, God will multiply it. Alam nyo, extra biblical ito, wag yung ariing doktrina. Pero after that, nagtayo yung babaeng taga Sarepat ng bakery. Sarepat Bakery and Oil Refinery. Bakit? You cannot outgive God. What we give to God, He multiplies. Di ba sa pagtatanim, ganyan po? Sa pagtatanim pag nagtanim ka ng isang butil ng mais, ano anihin mo? Isang butil din? Hindi. Maraming butil. Pag nagtanim ka ng isang butil ng pakwan, may milagro niyan, isang butil lang. Ano anihin mo? Isang butil din? Hindi. Marami. Naalala ko isa, naghahasik na, wala naman ako nakitang hinahagis. Sabi niya, ginagawa mo, nagtatanim. Wala naman nakita. Seedless. Sabi niya, seedless. Seedless. Remember mga kapatid, huwag tayong matakot magsakripisyo. Kahit sariling pera natin. Nung araw, mga abonado naman talaga kami. Nag-aabono muna. At mahabang panahong abono, panahong sakripisyo. Huwag kagad tayong gumayag na inggit sa iba. Meron sila niyan, alam nyo, pinuhunanan niyan. Tama yung sinabi ni Pastor Padua. Medyo parang na-offend pa ako eh. Mga Bible students pa lang kami noon, dumalo kami ng PIN, Santa Rosa. Tapos kami lang naka-tricycle. Ako, si Edgar, si Jimmy, si Pastor Agbada. Tapos lahat naka-kotse.
Di nagbiro ako, sabi ko. Tayo lang ata nakatricycle Biglang nakakikinig pala si Pastor Padua. Malupit pala yun Sabi sa amin, wala pa kayong karapatan. Sabi, sino ba to? Noong una na-offend ako Pero eventually, nalaman ko, totoo pala yun. Totoo pala. Ang Diyos hindi magic hindi genie. Kapag pasok mo sa ministry, isang kaskas mo lang, may wish ka, nandiyan na kagad. Kailangan patunayan mo, karapat dapat ka. Maging tapat ka sa kakaunti. At pagtitiwalaan ka ng Diyos sa malaki. Hindi lahat ng hinihingi natin sa Diyos pagkakalob. Si Nanay Junicia nakakuha ng bote. Pagbukas niya, may genie. Anong kailangan? Sabi, pagandahin mo ako. Sabi mo, buksan mo uli ang bote. Sabi, gaganda na ako. Hindi, babalik na lang ako sa bote. Hindi lahat ng gusto natin mangyayari. Pero yung gusto ng Diyos, pag nangyari, yun ang mabuti. Yun ang karapat-dapat sa atin. Tapusin ko na ito. Tapusin na. Pangatlo, I've learned one more thing. I've learned the ministry. What God starts, He finishes. Ano mang inumpisahan ng Diyos, tatapusin niya. Nakakalungkot tayo, galing natin magsimula, pero hindi tayo marunong magtapos Dali natin ma-distract. Inumpisa natin, nasa gitna na-distract na tayo, tapos nakalimutan natin, hindi na natin tinapos. Sa ministry, ganyan Nakakalungkot. Buti lang, hindi gaya ng Diyos tayo. The good news is this. Inumpisaan ka ng Diyos tawagin sa ministry, hindi kanya tatantanan. Pagkat hindi niya natatapos ang kalooban niya para sa iyo. Nung kalooban ng Diyos ang Israel dalhin sa promised land, hindi tumigil ang Diyos hanggat hindi nangyari yun Kung kinakailangang hatiin ang pulang dagat, ginawa ng Diyos yun. At kung kinakailangan lunurin yung mga papatay sa kanila sa pulang dagat, ginawa ng Diyos, sinaray niya yung dagat. Pinakain sila ng mana. Ano pa ba ang ginawa ng Panginoon? Hanggang nakarating sila. Pag ang Diyos nangako, tumutupad Pag ang Diyos inumpisahan isang bagay, hindi pwedeng hindi niya tapusin yan. So kung ikaw'y tinawag ng Diyos, ikaw'y nasa ministry, nag-umpisa ang Diyos sa'yo, hindi madali ang buhay sa ministeryo. Maraming mangyayari, maraming struggles. Pero kung tanawag ka talaga ng Diyos, hindi tamang tatalikod ka sa gitna ng laban. Kasi ang Diyos na nag-umpisa, tatapusin niya. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Ito po salita ng Panginoon. Tayo man. Lord, salamat po sa mga paalaala niyo po sa amin. Salamat, Panginoon. Batid ko na may higit na maaaring makapagpaliwanag at mas mabisa sa mga puntong ito. Danas at alam na ito ng marami. Lord, salamat sa pribileyo na ako po ang maging tagapagsalita po ninyo. At may naging epektibo po akong tagapamahayag na inyong salita at katotohanan. Patuloy niyo pong pagpalain ang mga kapastoran dito sa Cavite, di lamang dito kundi sa ibang bahagi pa ng aming bansa. Ang mga baptistang pastor. Nawa, Panginoon, wag namin kalimutan ang katotohanan na ang probisyon na kailangan namin ay hindi sa pagmamanipula sa mga tao at paggawa ng iligal na bagay. Kung kami po ay tinawag nyo at inakay sa isang gawain, kayo po ang bahala sa amin. Kung kami, Panginoon, ay inumpisahan nyo ilagay sa ministeryo, hindi nyo hayaang matapos ang aming buhay na hindi nyo nakukumpleto ang inyong mabuting plano sa aming lahat. Pagpalaan nyo po ang samahan ng mga pastoran sa LPG, sa pangunan ni Pastor Ojaw. At continue to bless Pastor Alan and Grace Baptist Church, GMA.